This time, mas maingat at mas malalim na. Maya-maya pa'y nakaramdam ako ng init sa pagitan naming dalawa. Saglit siyang humiwalay sa akin upang huminga at saka muli na naman akong hinalikan. Unti-unting bumaba ang halik niya sa leeg ko habang ang kamay niya'y naglalakbay na sa buong katawan ko. Eros? Pagtawag ko sa pangalan niya. Ayoko siyang patigilan sa ginagawa niya pero baka biglang magising ang kambal at makitang milagrong ginagawa namin. Talong niya habang abala sa pagmamasahe sa kanang dibdib ko. Baka magising ang kambal. Nahihirapang sagot ko. Mahimbing na ang tulog na mga yon kaya wala kang dapat ipag-alala. Aniya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang akmang ibababa niya ang short ko, mabilis ko siyang tinulak nang marinig kong boses ni Anika. Mama, let's sleep na po. Inaantok na saan niya. Inayos ko muna ang sarili ko bago ko harapin si Anika. Susunod na kami ng papa mo. Sabi ko at binalingan si Eros na nakabusangot na ngayon. Tara na, aya ko. Bago niya pabuhatin si Anika, bumulong pa muna siya sa akin. Bumulong siya sa akin. We're not done yet. Napatawa na lang ako bago sumunod sa kanila papasok sa kwarto. Pagkagising ko'y natakot akong mahinding ang pagkakatulog ng kambal sa tabi ko. I smiled at saka hinalikan ng noo nila bago lumabas ng kuwarin. Good morning. Natawa ako nang makitang napatalon sa gulat si Eros. Matalim naman na tingin ang ginawad niya sa akin. Good morning. Mahabang tugon niya. You need help? Tanong ko, saka naman siya umiling. What is wrong with you? Woy, sundot ko sa tagiliran niya. Huwag kang magulo, Elena. Maotoridad na sabi niya. Ano bang meron at umagang-umaga ang sungit mo? Napamewang na tanong ko, pero ang loko hindi mo lang ako nagawang lingunin. Tss! Singhal niya. Baliw. Irap ko at saka tinalikuran siya. Bumalik na lang ako sa kwarto para tabihan muli ang kambal. Pero nung pagpasok ko sa kwarto ay nakita ko sila nagliligpit ng higaan. Good morning. Nakangiting bati ko sa kanila. Good morning po. Balik na bati sila saka nagmamadaling tumakbo palapit sa akin at tinagkan ako sa pisngi. Nasa na po si Papa? Tanong ni Anika nang mahiwalay sa akin. Nasa kusina. Nagluluto. Let's go? Tumango naman sila at saka hinila ako papunta ng kusina. Good morning, Papa. Bati nila sa ama. Kita ko kung paanong lumiwanag ang mukha niya, tsaka binuhat ang kambal sabay halik sa mga ito. Napanguso naman ako. Pwisit siya. Yung kambal inalikan niya tapos ako, sinungitan niya? What the heck is his problem? Let me finish this first and after that, pwede na tayong kumain. Aniya at ibinaba na ang kambal. What the heck is his problem? Hindi lang ikaw marunong magsungit, no? Tahimik lang ako habang kumakain kami samantalang tawa naman ng tawa ang tatlong kasama ko. E di sila nang masaya. Matapos ako kumain, dumiretso na akong banyo para maligo. Mama, okay ka lang po ba? Nagulat ako na makita si Anaya sa gilid ng pintuan ng banyo. I'm okay. Why? Takang tanong ko. Wala naman po, kasi parang di po kayo napapansin ni Papa eh. Aniya, ewan ko ba nun sa Papa mo? Sabi ko. Bihis lang muna ako. Tumango naman siya kaya't sinarado ko na ang pinto. Habang nagpapatayo ako ng buhok, napatingin ako sa pintuan nang bigla itong lumawas. Niluwa noon si Eros. Mabuti na lang at tapos na ako magbihis. Lumihis ako na akmang yayakap siya sa akin. Matapos mo kong sungitan kanina? Tse? Hey! Tawag nito pero inesmeran ko lamang siya. What's wrong? Tss! What's wrong mo mukha mo? Lumakad na lang ako palabas at di siya pinansin. Pipihitin ko sana yung doorknob nang maramdaman ko ang braso niya. Pumalupot sa bewang ko, tinila papalapit sa kanya. Bitiwan mo nga ako? Pagpapamiglas ko. I'm sorry. Bulong niya sa tenga ko. Sobrang nabadtrip lang talaga ako kagabi eh. Kumunot naman ang noo ko. So dahil lang doon? Nabadtrip kasi hindi kayo nakascore. Eh bakit ako sinusungitan mo? Parehas lang tayong nabitin kagabi, okay? Irap ko. Natawa naman siya. Eh di ituloy natin ngayon. Mabilis naman akong lumayo sa kanya. Nahihibang ka na ba? Nasa labas lang yung kambal. Sabi ko. Ano naman? Mabilis lang naman eh. Napangiwi ako, tinampas kong dibdib niya. Tigilan mo nga ako sa kalandian mo, Eros. May pasok pa ako ngayon at kapag ako na late, lagot ka sa akin. Banta ko. Ngumisi naman siya. Okay, fine. Mamayang gabi na lang ulit,
Pinisil niya ang pisngi ko at saka mabilis akong hinalikan sa labi bago lumabas nang may hatid niya kami sa school. Di ko na hinintay na makababa ang kambal. Dumiretso na agad ako sa guardhouse para mag-log in at doon, hinintay ang kambal. Mama, nag-aaway po ba kayo ni Papa? Tanong ni Anaya. No, we're not. Sagot ko at saka peking ngumiti. Medyo busy na kami ngayon dahil nag-start na kaming mag-design para sa graduation. Ma'am Lars, pakiabot naman ako ng letter D. Thanks. Agad ko namang inabot sa kanya. Mama! Tawag sa akin ng kambal. Look, oh, may bago kaming friend ni Anaya. Aniya habang nakahawak sa kamay ng batang lalaki. Anong pangalan niya? Tanong ko. His name is Marco. Sagot naman ni Anaya. Nice to meet you, Marco. Nakangiting sabi ko dito. Maglaro na muna tayo ron. Sabi ko sa kanila, kaya naman kumaripas sila ng takbo papuntang playground. Matapos nga namin lagyan ng design ng buong stage, kumain na muna kami ng tanghalian. May upuan na ang next at finally, matatapos na rin kami. Tinawag ko muna ang kambal para pakainin sila. Parin naman ang kwento nila kay Marco ng pamangkin para ni Dina. Huwag mo kong umpisahan, Marco, ha? Dinig kong sabi ni Dina na pamangkin niya. Tingnan mo yung kalaro mo. Nakain sila ng gulay tapos ikaw hindi. Paano ka lalaki niyan? Dagdag pa niya. Masarap kaya yung gulay, Marco. Bakit hindi mo i-try? Anika. Oo nga. Try mo na. Dali. Nalagyan naman ni Anaya ng gulay ang plato ni Marco. Pinanood naman namin ni Dina kung paano kainin ni Marco ang nasa plato niya. Masarap nga. Aniya at saka sumubo pang muli. Mukhang di ako mahirapan sa isang yan ah. Thanks sa kambal mo, sabi niya sabay siko sa akin. Ngaritian ko lang siya bilang tugon. Sa wakas, natapos din tayo. Ika ni Amory habang pinapasadahan ng tingin ang kabuuan ng stage. Sobrang ganda. Ready na para sa Lunes. Papa! Sabay tumakbo ang kambal para puntahan ang papa nila. Papa, alam mo ba may bago kaming friend ni Anaya? Pagkwento niya sa ama. Really? Anong pangalan? Tanong niya. Marco po. Sagot ni Anika. Lalaki? Iritang tanong niya at saka matalim na tumingin sa akin. Tinaasan ko naman siya ng kilay. Bakit mo hinayaan na makipagkaibigan sila sa lalaki? Bulong niya sa akin. Why? Kaibigan lang naman ah. Tsaka pamangkin naman yun ni Dina. Sagot ko. Kahit na, Elena. Napabuntong hininga naman ako. Huwag kang paranoid. Mga bata lang sila, okay? Wala pa silang alam sa bagay na yon. Ani ko. Yan na naman siya sa tss na yan. Dumaan kami sa drive-thru dahil yun ang request ng kambal. Mama, say ah. Sinubuhan naman ako ng price ni Anaya habang ang sweet naman ng baby ko. Papa, say ah. At syempre, hindi magpapatalo si Anika. Palihim akong umirap at nagpatuloy lang sa pagkain. At nang matapos kumain ng kambal, nagpaalam silang maglilinis na ng katawan kaya naman kaming dalawa ni Eros ang naiwan dito sa kusina. Naman siguro nitong nasa loob ng banyo ang kambal dahil lali na siyang lumapit sa pwesto ko. Anong kailangan mo? Mataray na tanong ko sa kanya. Ang ganda mo. Aniya at saka sinungsaban ng galik ang leeg ko. Napapikit ako at kinagat ang labi para pigilan ang pag-ungol. Impit akong sumigaw nang bigla niya akong buhatin at ipaupo sa lamesa. Eros, baka makita tayo ng kambal. Bulong ko. Hindi yan. Bilisan na lang natin para hindi nila tayo makita. Sagot niya saka inabala ulit ang sarili sa paghalik sa akin. Halos dumugo ng labi ko sa pagkakakagat ko para lang pigilan ang pag-ungol ko. Damn! Mababaliw ako sa ginagawa niya. Parehas kaming nahinto nang biglang tumunog ang cellphone niya. Istorbo? Iritang sambit niya sabay sabunot sa sarili. Kailangan ko na munang umalis. Matabang na sabi niya. Kailangan ako sa site. Buisit. Aniya at saka inis na ginulo ang buhok niya. Sige, ako nang bahala magsabi sa kambal. Sabi ko habang pinipigilang wag tumawa. Kawawang Eros, hindi na naman nakascore. Di na nakabalik si Eros matapos nga ang gabing iyon. Nag-text siya sa akin na sabihin sa kambal na ilang araw muna siyang mawawala dahil may konti silang babaguhin at aayusin sa hotel. Linggo na ngayon, katatapos lang ng misa kaya naman pumara kami ng tricycle at nagpababa sa tapat ng mall. Ngayon pa lang ako bibili ng damit na susuotin ko para bukas. Alin ditong mas maganda, this or that one? Turo ko doon sa peach dress na ang tansya ko, baba lang ng aking tuhod. Mas bagay po sa'yo yan, turo ni Anika sa hawak kong off-shoulder.
No, mas bagay kay mama yung peach. Suggestion naman ni Anaya. Bago pa sila magtalo nagsalita na ako. Hep, ganito na lang. Mag-jack and poy na lang at kung sinong mananalo siya ang mamimili ng dress ng mama. Usul ko at nag-jack and poy na sila. Yes, I win! Tuwang-tuwang sabi ni Anika. Since si Anika ang nanalo, yun napili niyang off-shoulder ang binili ko. Mahaba naman ang uso ni Anaya nang makalabas kami. Don't be sad. Bibigyan na lang kita mamaya ng favorite kong peach mango pie. Wika ni Anika sa kakambal. Promise? Paniniguro ni Anaya habang nakanguso pa rin. Promise. Let's go na, mama. Aniya at hinila na kami ni Anaya papuntang Jollibee. Wait me here. Mag-order muna ako. Tumango naman sila kaya naman lumakad na ako papunta ng counter. Namako ko ng order, lumakad na ako pabalik sa pwesto ng kambal at nilapag ng pagkain. Hero! Gaya ng pangako ni Anika sa kapatid, hinatian niya to sa pagkain niya. Yay! Thank you, Lay! Masayang wika ni Anaya at niyakap ang kapatid. Ang cute niyang tingnan. Nakangiting sambit ko habang nakapatong ang baba sa aking palad. Let's eat na lang po. Tila nahihiyang usal nila. Umiling na lang ako at saka kumain na lamang. Matapos kaming kumain, nag-aya ang kambal na mamasyal muna sa park. Mas masaya sana kung kasama natin si Papa. Nakangusong wika ni Anika na sinang-ayunan naman ni Anaya. Wala tayong magagawa kundi maghintay sa Papa ninyo. Sagot ko. Papa! Mabilis akong napalingon sa likuran ko at nakita ko si Eros. Nakatayo di kalayuan sa amin habang suot ang sobrang lawak niyang ngiti habang nakatingin sa amin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko nang makalapit ako sa kanila. Ayaw niyo bang nandito ako? Nakangising tanong niya. Di naman sa ganon. Hindi ka ba busy? Tanong ko pa. Konti na lang matatapos na kami. Makakasama ko na kayo ng matagal? Ika niya. At once mangyari yon, isasama ko na kayo sa Manila. Di naman ako nakaimik sa huling sinabi niya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Utal na tanong ko. Of course. Tsaka gusto rin kayong makita ni Mommy? Sagot niya. Bigla naman akong kinabahan sa sinabi niya. Kailanman hindi ko pa namimit ang mommy niya. Patago kasi ang relasyon naming dalawa noon. Tayong mga kaibigan lang namin nakakaalam sa relasyon namin. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Eros. Peke naman akong ngumiti at saka tinanguan siya. Yeah, medyo kinabahan lang ako. Sagot ko. About what? Kay mommy? Don't worry, mabait naman yun eh. Pampalubag loob niya. Huminga na lang ako ng malalim para mapawi ang kabang nararamdaman ko. Bye-bye po, Papa. Ani-Anika sabay halik sa pisngi ng ama. Take care po, Papa. At ganon din si Anaya. Mag-behave lang kayo, okay? Bibisita ulit ako kapag may oras na ako. Aniya sa kambal at pagkatapos bumaling na sa akin. So, where's my goodbye kiss na galing sa'yo? Nakangising saan niya. Hahalikan ko na sana nang bigla siyang magsalita. Close your eyes, twins. Aniya. I rolled my eyes saka lumapit na sa kanya upang halikan siya. Sarap! Hinampas ko naman ang dibdib niya at saka sabay na natawa. Umalis ka na nga. Mag-iingat ka ha, sabi ko. Of course, gagawa pa tayo ng junior eh. Bulong niya sa tenga ko, kaya muli ko naman siyang hinampas. Ano ba, Eros? Saway ko. Umalis ka na nga. Tulak ko sa kanya palabas. Pinanood lang namin ang kambal ng pag-alis sa sasakyan ni Eros. Wow naman, hindi halatang may dalawang anak ka. Pabiro kong hinampas ang braso ni Amory. Shh, huwag kang maingay. Ani ko at parehong natawa. Saktong 7:00 ako nakarating dito sa school dahil inatid ko pa ang kambal kay mama. Gusto nga sana nilang sumama kaso walang magbabantay sa kanila. Anong oras pala magsisimula? Tanong ko. 7:30 raw eh, aniya. Ay, wow! Nagulat ako nang bigla siyang tumili. Yung lovebird, so tingnan mo. Turo niya kina Dina at Harold. Sabay silang naglalakad habang nakalingkis ang braso ni Harold sa bewang ni Dina. PDA sila masyado ha? Dapat pala sinama ko rin sa cupcake ko rito. Napangiwi naman ako sa call sign nila ng nobyo niya. Aba, subukan mo lang. Banta ko. Natawa naman siya. Eh di tawagin mo rin si Eros mo? Aniya. Wala, busy yun. Tara, salubungin natin yung dalawa. Hila ko sa kanya. Na makalapit kami sa kanila, nakipag-tsikahan lang kami hanggang sa mag-umpisa na ang graduation. 11:30 na matapos ang graduation, kaya naman nag-aya si Nadina na mag-samgyupsal kami.
At nang matapos kami, nagpaalam na rin kami sa isa't isa. Pagkababa ko ng tricycle, agad na akong pumasok sa loob ng karinderya ni Mama at nakita kong kumakain pa lang ang kambal. Hi! Bati ko sa kanila sabay halik sa pisngi nila. Kain na rin po. Napangiti naman ako. Already done. May pasalubong nga pala ako sa inyo. Kinuha ko ang fried chicken sa bag. Wow! Thank you, Mama! Iniwan ko muna sila doon para tulungan si Mama. Ma, tawag ko sa kanya. Bakit, nak? Dadali na raw po kami ni Eros sa Manila pagkatapos ng project niya rito. Usal ko. Mabuti kung ganon, para naman tuluyan na makasama ng kambal ang papa nila. Aniya. Paano ho kayo? I mumbled. Inawakan naman niya ang balikat ko. Wag mo na akong alalahanin, anak. Kaya ko ng sarili ko. Sagot niya. Sigurado po kayo, ha? Inaplos niya ang buhok ko at nilagay ang takas ng strand sa likod ng tenga ko. Oo naman. Tsaka marami naman akong kasama sa bahay eh. Aniya, niyakap ko naman siya. Matagal na naman bago tayo ulit magkita. Natawa naman siya. Ano ka ba? Anong silbi ng cellphone kung di natin gagamitin? Napanguso naman ako. O siya, tama na muna ang drama. At magtrabaho muna tayo. Sabi niya at saka humiwalay na sa yakap. Saka humiwalay na. Gaya ng palaging ginagawa ni Mama, pinagluluto niya muna kami ng turon bago umalis. Babay po, Mama Lola. We love you po. Wika ng kambal, tsaka sabay hinalikan si Mama. Mahal din kayo ng Lola, mga apo. Yakap niya sa mga ito. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Baling niya sa akin. Nginitian ko na lamang siya bago sumakay ng tricycle. May 3 araw pa kaming papasok sa school bago tuluyan magbakasyon. May ilan pa kaming gagawin katulad ng pagpipirma ng permit ng ilang students. Last day na tomorrow. Vegan, wait for me. Parang baliw na saad ni Amory. San kayo sa bakasyon? Tanong sa akin ni Dina. I don't know. Nagkibit balikat ako. Totoong hindi ko alam kasi alam ko may iba pa kaming pupuntahan bago pumunta ng Maynila. Kayo ni Harold, san balak ninyo? Balik kong tanong. Baka mag-Boracay na lang since may relative siya doon. Tumangutango naman ako. Wait a minute. Tama ba ako ng dinig na magbubora kayo? Sabat ni Amory. Tumango naman sa Dina. Pwedeng sumama. Kahit sa maleta niyo na lang ako pumesto, ayos lang sa akin. Dagdag pa niya. Akala ko ba sa vegan kayo ni cupcake mo? Ani ko at diniin ang salitang cupcake.